the three tenses of salvation. So, hindi lang to sa school, pinag-aaralan, even ang salvation po natin ay may tenses. So, according to the message of the Bible, every human being comes into the world with an inborn nature that is inclined to go astray. So when you say astray means away from the correct path or direction. So sabi ng Biblia na ang lahat ng tao na ipinanganak, na nandito sa mundo ay ipinanganak na kasama po na tayo maaring humiwalay sa Diyos, lumihis ng landas. So, hindi po ito isang bata na ipinanganak na meron na siyang kauhawang pumatay ng tao o kauhawang mag-rob ng bank o gumawa ng kasalanan. Pero pwede pong mangyari ito. Okay, karamihan po sa atin, diretso na po ako karamihan po sa atin ay ina-underestimate po natin yung kasamaan ng puso ng bawat tao. Yung lawak ng nagiging masyado po tayong mayabang, matigas ang ulo, okay? Ano pa, kakulangan po sa tunay na pagmamahal na ibinabahagi po sa ibang tao at ang kawalan po ng pagtitiwala sa Diyos kapag po tayo nahaharap na po sa matinding hamon ng buhay. Lahat po tayo ay kailangan po natin ng kaligtasan. Pagliligtas po mula sa kasalanan at kapangyarihan nito. Okay, bago po ulit tayo magsimula, I encourage you to pray once again. Hallelujah. Our precious Father in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, and with the presence of the Holy Spirit, Lord, we come here tonight with an open heart, Lord. We want to learn from your teaching, Lord, and help us, Lord, na maintindihan namin to. Guide us through, Lord, Holy Spirit. Gabayan mo po kami. And even me, Lord, ikaw po ang tatayo sa harapang ito. Ikaw po ang magsasalita at ako lang po yung magiging yung instrumento. Bless us, O Lord, and even sa online at dito po sa sanctuary na mga kasama namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, salvation is deliverance from the grip of sin. So, ang kaligtasan ay yung pagsalba sa iyo. Kasi salvation is, kaya minsan nagkaroon tayo ng maling meanings pag sinabing salvage ay pumapatay, hindi po nililigtas yun. Parang salbabida, di ba, na ginagamit natin pa nagsiswimming. Galing po yan sa root word na yan, na inililigtas. So, inililigtas tayo mula sa pagkagapos ng mga iba't ibang uri ng kasalanan. Iyan po ang kaligtasan. So, sa Old Testament, the word salvation sometimes referred to deliverance from danger. Okay. So, sa Old Testament, pag sinabi ng salvation, deliverance from danger. Jeremiah 15:20. Hindi ko na po babasahin ng mga verses. Deliverance of the weak from an oppressor. Psalm 35:9-10. And deliverance from a military threat. Exodus 14:13. But yung word na salvation, so yan po yung sa Old Testament. Yan ang karamihan na ginagamit po yung salvation. Kapag ikaw'y mahina, inililigtas ka sa mga umaapi, at kung may mga threat o sa mga digmaan, tinutulungan ng Panginoon, at kung dinideliver ka rin po sa mga kapahamakan. So, yung word na salvation finds its deepest meaning in the spiritual realm. So, hindi lang po yan. Ano po yung malalim na ibig sabihin ng salvation sa ating spiritual na pamumuhay? That every human being has a universal need for salvation is one of the most clear teachings of the Bible. So, within the scripture, sa kasulatan po, there are other terms associated with the concept of salvation. And ito po ay makikita po natin sa New Testament. Ano po yun? New birth. Bagong kapanganakan. Diba? It speaks of being made alive in Christ Jesus. John 3:3. Okay? Sa John 3:3 po yan, na sinabi, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, unless a man be born again, that's new birth. That's the concept of salvation. Okay, number 2 is redemption. Pagkakatubos, pagbabayad sala. It speaks more of the means of salvation, the payment of a price to bring one back to God. So, redemption, ito daw po ay yung binayaran
ang iyong mga kasalanan. Paid in full ng ating Panginoong Jesus. So reconciliation, pagkakasundo, speaks of a change in relationship. Kasi tayo pong lahat ay galit ang Diyos sa atin. Hiwalay tayo sa Kanya. So dumating ang ating Panginoon, pinag-reconcile tayo ng ating Panginoong Jesus. So that is one of the concept of salvation. And number 4 is propitiation. So pampalubag loob. Ibig sabihin, sabi to, points to turning away of God's wrath. Galit ang Diyos, may parusang nakalaan sa atin, pero may nag-pacify sa Diyos Ama at ang Panginoong Jesus nang siya namatay. So ngayon, ano po? Pag sinabi propitiation, pampalubag loob si Jesus po yun. Ginawa po niya ang Panginoon. Kumbaga siya naging sacrifice. Di ba? Parang galit ako sa'yo, pero hindi, may regalo ako sa'yo. So, bati na. Parang gano'n po. Si Kristo yung ginawang sacrifice. So, all of these are sometimes used for a broader concept of salvation. So, salvation is the entire process by which God rescues sinful human beings from their bondage to sin and gives them an overhaul from the inside out. So, ang salvation daw ay may proseso kung saan ang lahat ng tao ay ililigtas kay mula sa pagkakabilanggo sa mga kasalanan. At sabi nga, and it's give them an overhaul from inside out, para kang isang bote na tinataktak para lumabas ang lahat ng madubi sa loob. Kay aalisin, lilinisin. Amen po. So, salvation is accomplished in 3 tenses. Past, present, and future. So, pwede niyo po bang pakisabi at pakicomment po? Past, present, and future. So, yun po yung ating pag-uusapan. So, number 1, justification, past tense po yan. So, bawat individual na tumanggap sa ating Panginoong Jesus through faith at nagsisi ng kanilang kasalanan, okay, ay may karapatang sabihin na justified na siya. Sasabihin niya, I had been saved from the penalty of sin. That is called justification. Or we had been saved. So, ikaw na lang, I have been. That is past tense. So kapag sa justification, penalty of sin po yung pinag-uusapan. And second is sanctification, present tense. Okay? Sasabihin mo, I am being saved from the power of sin. Okay, ako ay nililigtas, being. Okay, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So number 3 is glorification, future tense. I shall be saved from the presence of sin. So take note of the word, yung word modifier na shall. Okay, sa presence of sin. So, sa glorification yun. So, makikita nyo, penalty of sin, power of sin, and presence of sin. So, justification is yung inaccept mo si Jesus, okay, inaccept mo si Jesus Christ on the basis ng Christ's perfect righteousness. Okay. So, thank you po. And then, sanctification. So, sa madaling salita, justification is acceptance to Jesus Christ. Okay, through faith. Sanctification is the working out of right living in our daily behavior. So take note of the word daily behavior, pang araw-araw, ang sanctification, living out. Okay, and glorification is the future perfection to be experienced in the world to come. Ano yung world to come, Sister Dali? At the end of this world, di ba, darating ang Diyos, there will be a new earth and new heaven, and that is kung saan natin mararanasan ang glorification, glorified body. Okay, mamaya pag-aralan pa po natin yan. Nagbigay lang po ako ng preview. Okay, so number 1, yung justification is referred to the removal of guilt. Okay, sabi niyo nga po, removal. Okay, removal of guilt. So, tatanggalin yung kasalanan mo. So, to justify means to declare righteous or to put into a right relationship. So, justification is the act of God whereby those who put their faith in Christ are declared righteous
in God's eyes and are set free from guilt and punishment for sin. So ang justification po ay ang gawain ng Diyos kung saan po ang mga tao pong nagtiwala, nagtrust kay Kristo, who put their faith to Christ, ay tinuturing na matuwid sa paningin ng Diyos at pinalaya na po mula sa pagkakasala at parusa ng kasalanan. Kaya penalty of sin. Kaya yung justification. Okay? Kumbaga, papawalang sala ka na. Okay, yan justified. Okay, ito po yung time na tinanggap mo si Kristo. That's justification. Kaya yung justification, maririnig lang natin po sa mga court scene. Diba? I-justify ka ng isang abogado. Imagine si Jesus Christ ang naging abogado mo. Diba? Grabe, ang hirap atang i-justify na hindi ako makasalanan. Totoo, makasalanan ako, pero ginawa ng ating Panginoon yan. Ni-remove, the removal of guilt. And pinatawad ka na, iniligtas ka na sa mga kaparusahan ng iyong kasalanan. Romans 5:1 says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So there are three elements of justification. Okay, unang-una po is the forgiveness of sins with S. Maraming kasalanan, pinatawad ka. Acts 13:38-39a says, through Jesus is preached unto you the forgiveness of sins, and by Him all that believes are justified from all things. Okay? Nung the moment na tinanggap po si Kristo, ang sabi ng Panginoon, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. And number 2, the removal of guilt. Romans 8:1a says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. That is to those who are justified. So, removal of guilt, sabi, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, totoong sumampalataya, sabi, wala na sa inyong condemnation. Wala nang magsasabi sa iyo na ikay madumi, makasalanan, ganyan ka. Kasi ikaw ay justified na ni Lord. So, ito po ay sa mga tao lamang po na tumanggap kay Kristo. Pero kung hindi ka tumanggap kay Kristo, wala kang karapatang sabihin, there's no condemnation for me. Kasi hindi ka naman justified ng Panginoon, hindi ka tumanggap kay Kristo. And number 3 na, one of the elements, the imputation of righteousness. So, pag sinabi kasing imputation, it's someone charged of something bad or wrong. Pero dito, ang itinarge sa'yo, yung righteousness ni Lord. Imagine yung katuwiran ka, pagiging matuwid kabanalan ni Jesus, ibinigay sa'yo. Romans 4:6, David describes the blessedness of those unto whom God imputed righteousness without works. Sa Tagalog, kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa, not because of your good works. Okay, ikaw ay inimpute sa'yo ang righteousness ni Jesus. Hindi. Dahil sumampalataya ka. Amen. Ano pa? Sabi dito na sa justification, ibinigay sa'yo yung perfectong pagiging matuwid ng ating Panginoong Jesus sa lahat po ng sumampalataya sa Kanya. Okay, crediting of Christ's perfect righteousness to believers. So, sabi dito, allowing them to stand justified before God despite their inherent sinfulness. So, lahat mo tayo, pinanganak na dala ang kasalanan na minana sa ating mga ninuno na si Eva at si Adan. And in spite of that, nang ikaw'y tumanggap kay Kristo, nang pinangatwiranan ka ng Diyos anak na si Jesu Kristo sa Diyos Ama, you are being justified, ibinigay sa iyo ang Christ's perfect righteousness. Grabe, ganun kabuti ang Panginoon kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. So gusto ko lang pong linawin sa mga nanonood sa online and even dito po, na ang pinag-uusapan po nating tao dito ay yung mga tumanggap. Kasi marami pong tao nagke-claim na sila din po daw, hindi naman sila tumanggap kay Kristo, hindi sila nagsisi. So, kailangan po talaga kailangan tanggapin mo si Kristo. Believe in what Jesus did on the cross. Okay? So, hindi lang to basta-basta, ay, ako din kasali, wala pong ganun.
Kailangan talaga ma-justified ka ni Lord to accept Jesus po. So, those who are justified, so lahat po ng ginastified ng Panginoon, pinangatwiranan ng ni Jesus Christ sa Diyos Ama, ganun sa Tagalog, mas mahirap no? Are not only forgiven, hindi ka lang pinatawad, but are declared not guilty. Not guilty ka sa mga kasalanan mo and are acquitted. Pinawalang sala ka pa. Pwede po ba nyo i-comment sa online at sabihin po dito, forgiven, declared not guilty, and acquitted. Grabe no, ganyang kaganda ang gift ni Lord sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Amen. So, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Praise God. Sabi po dito, their past sins are canceled. And they are counted just as if they had not sinned. So, sa justification, yung mga kasalanan mo, pinatawad na. Yung past. Past. Kumbaga ito ako ngayon, tumanggap kay Kristo, siyempre papatawarin sa akin yung mga nagawa kong kasalanan. Kasi siyempre, mag-i-start po ako ng tinatawag yan na sanctification. So lahat yan, pinatawad yung pasin mo, at tiningnan ka ngayon na para bang ikaw ay napakalinis mo. Ganon ang ginawa ng Panginoon sa justification. And there are several other factors related to justification. First, the source o pinagmulan. The source of justification is God's free grace. Kaya nagkaroon ng justification dahil sa biyaya ng Diyos. Romans 3:24. Second is the ground of justification is Christ's blood. Ano yung ground? Yung batayan ng justification dahil sa dugo ni Jesus. Romans 5:9. And number 3, the condition for justification is faith in Christ. Galatians 2:16. So, paano ka ma-justified? Ano ang dapat mong gawin? Put your faith in Jesus Christ. And number 4, the evidence of justification is good works. Ephesians 2:10. Okay? So, ano ang resulta kapag ikay na-justified ng isang tao na patawad na sa kanyang mga kasalanan? Makikita na po ang good works. Pero hindi ka sa good works naligtas. Naligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo at sumampalataya ka. Amen. Pero after mo sumampalataya, ano kasunod? Good works. Kay evidence po yon. So, hindi maniniwala isang tao, I am a Christian, kung hindi ka naman gumagawa ng kabutihan. Ganun ka pa rin, o mas malala ka pa sa dati. So, amen po. So, ang justification po ay resulta ng biyaya ng Diyos na bumaba po para sa atin. Again, ang justification ay resulta ng biyaya o grasya or grace ng Diyos na bumaba sa atin. Ang justification ay hindi resulta ng anumang gawa na ginawa natin. Tama po? Hindi dahil mabuti ka kaya ka na-justify. Hindi po, dahil sa biyaya at pag-trust mo at kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gayon pa, may mga tao po na pilit nilang hinihiwalay na ang kaligtasan daw ay bunga ng good works. Okay. Pero, kahit ano pa nilang pagpupumilit, ang Biblia po ay sumisigaw, hindi good works. It is through Jesus Christ alone. Put your trust in Jesus alone and you will be saved. And after that, gumawa ka ng kabutihan. Amen? So, there is a difference between good works and obedience. Okay. Good works, sabi, are warmed deeds of love that spring from a right attitude toward God. So, ang good work ay ito daw yung mga gawa na may pag-ibig na nagmumula po sa tamang pag-uugali patungkol sa Diyos. Okay? Kasi pwede po akong maging, sabi nga, pwede akong maging good naman sa iyo kasi pinalaki akong mabuti. Okay. Okay, speak of service ang good works. Tutulungan kita, pakakainin kita. Good works po yun. Okay, ang obedience naman is the act of earnestly carrying out the instructions of another. It speaks of compliance. So, ang obedience o ang pagsunod ay yung pagkilos mo na tapat. May nakikita man o wala. Okay? Sumusunod ka sa utos ng sino mang nag-utos sa iyo. So tayo po, we are all commanded by our Lord through the Bible. Okay? Iba po yung good works doon sa pag-obey.
Okay, ito'y tumutukoy po sa pagsunod, obedience. Sabi niyo nga, obedience. Okay, justification is by grace through faith, but the Bible does not recognize faith as a valid faith unless that faith leads to obedience. So hindi mo pwedeng sabihin, I put my faith to Jesus Christ and yet wala kang ginagawang pagbabago. Sabi nga, faith hindi niya nire-recognize ng Bible ang faith bilang faith lang kung hindi ka sumusunod sa kautusan ng Biblia. Okay, naiintindihan po ko, hindi na po ako mag-example. Okay, alam niyo na sa sarili niyo kung paano kayo binago ng Panginoon. Amen po. So, kailangan po may obedience or pagsunod. After mong ma-justified sa pag-accept mo kay Jesus, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and now you were justified. You have been saved from the penalty of sin, and after that, good works na po. Okay, obedience na. Hebrews 5:9 says, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So, ang linaw po, sa lahat lang po ng sumusunod sa Kanya. So, marami po nagsasabi na ligtas naman ako, but doesn't care about obedience. Okay. Di ba? Meron po mga ganong tao eh. Mga nagsasabing Christian sila, basta ligtas ako, pero samba lang ako, pero ayoko na ng mga ibang pagsunod na yan. Bawal pala yung mga ganon. Hindi pwede sa akin yan. Okay. So, obedience is one of the Bible's leading themes. So, in John 14:21a, Jesus says, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. So, kung sino man ang aking may kautosan ko at sinusunod ito, ay siyang nagmamahal sa akin. So, yung keep in Greek is serve and watch. Sabihin, nagsiserve ka, talagang sumusunod ka. Iyan ang keeps ng commandment. Nagwa-watch ka. So, ibig sabihin nagwa-watch, hindi lamang po naka-stand ka lang dyan, tumitingin ka lang, hindi. May watchful is may ginagawa ka sa ubasan ng ating Panginoon. Sumusunod ka. So, saving faith involves more than trust in the merits of Christ's atoning work on the cross. Okay. Ang pananampalataya na nagliligtas ay hindi lang ito nagtitiwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Calvary. It involves a commitment. Sabihin nyo nga, commitment. Okay, it involves a commitment to order one's daily life in accord with the Scripture. So ito daw ay nangangailangan ng commitment para daw sa pang-araw-araw nating buhay na tayo po'y sumusunod kung ano sinasabi ng Biblia. So hindi lang naniwala ka sa ginawa ni Jesus, kundi ikaw ngayon ay nagko-commit ka na ikaw'y magbabago. Okay, the Bible becomes our manual for daily living. Alam po natin nga, ito yung manual natin. Nagtuturo sa atin ng do's and don't. The practices and attitude of the Word are to have little influence on our daily decisions. So, hindi na po yung mundo ang malaking influence sa atin. Sino po ang malaking influence sa atin? Ang Biblia na po. Amen. So, number 2 po. So, tapos na po tayo sa justification, past tense. Okay, ngayon, sanctification, setting apart unto holiness. Okay, to sanctify means to set apart, binukod, to declare holy for God's service. Okay, pag sinabing sanctify or sanctification is pagpapabanal. So, yung pagpapabanal ay verb, action word yan. Di ba? Kumbaga nilalakaran yan. Okay, so sanctification is the process. Sabi niyo nga process. Okay, process by which the believer is more and more separated. Yun daw mga believer, mananampalataya na tulad natin ay lalo pong lumalayo po sa mga kasalanan araw-araw at lalong higit na idinededicate ang kanilang buhay sa standard ng ating Panginoon. Ano po ba yung standard ng Panginoon? Hindi dapat nagsasama ang hindi kasal. Okay, marami pa po. Yun lang po na isa pong example. Okay, so standard po ng Biblia yan. So, kaya nga ito ay proseso.
When you say process, means series of action. Continuous state. Okay? Dire-diretso, kumbaga, proseso. It's not 24 hours na ikaw na justified, ikaw ay isang banal na. So may proseso po ito mga kapatid. Ganang kabuti ang Panginoon natin. Hindi sinabi niya, tanggap ko ngayon, kailangan banal na banal ka na unless di ka pupunta sa langit. May proseso po. Kaya ang sanctification, pinagiging banal po tayo araw-araw. More and more like Jesus Christ. Amen. So, again, process po ang sanctification. Okay, ibig sabihin, day by day, araw-araw, may pagbabago po. So, there are three aspects of sanctification. First is instantaneous sanctification. Comes from the root word instant. Okay, instantaneous sanctification is the standing before God which is assigned to individuals at the time when they accept Jesus Christ by faith. Okay, so ang instantaneous is after mong tinanggapin si Kristo, na justified ka, ikaw ngayon, alam mo na ang standing mo, bago ka nang nilalang. You are now a child of God. Hindi ka na basta-basta. Okay, so instantaneous sanctification po yun. So sabi po sa 2 Thessalonians 2:13b, God hath chosen you to salvation through sanctification of the Spirit. So immediately po, instantaneous, immediately separated ka na po sa kasalanan. Okay, yung immediately po, right after po na justified, ay hihiwalay ka na sa paggawa ng kasalanan. Isa-set apart mo na ang sarili mo. Para ka na kay Lord. Para ka na kay Jesus Christ. Hindi ka na para sa mundo. Naintindihan po ako ng instantaneous po. Okay, so second is progressive sanctification. Is the life process. Progressive po to ha. Is the life process of growing in holiness. So nakita natin, process and growing. Okay. Okay, it is pressing on in the upward way and more being delivered from the power of sin. That sanctification speaks of following in the path of righteousness, choosing the more excellent way and seeking the mind of Christ. So progressive means happening or developing gradually or in stages. Okay, dahan-dahan nagbabago ka kapatid. Progressive. Okay, dahan-dahan ikaw ay nagiging excellent na sa mga way mo, lalo mong nagiging makadiyos ang iyong mga pag-iisip at mga gawa mo. Okay, dumadaan ka na sa path ng katwiran at kabanalan. Sabi nga, ito'y lifelong process. Habang buhay na ito'y proseso ng iyong paglago sa kabanalan. Habang buhay mong dadaanan ng sanctification. Habang nasa mundo ka, you are being sanctified o pinagiging banal. Okay po? Hindi yung just after you accept Jesus Christ, you are holy na agad. Hindi po. Pag pinagiging banal. Okay. Naintindihan po ko? Naintindihan po ko? Can I hear amen po? Okay. So sabi po sa 2 Peter 3:18a, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Still the word grow. Okay. Lumalago. Okay. So nangyayari po kapag po tayo ay tapat sa pagbabasa po ng ating mga Biblia. Okay, ano pa, nag-aaral po tayo ng ating Biblia, ginagawa po natin ang mga espiritual na mga gawain, disiplina sa sarili, mga pagpapanalangin po natin, devotion, okay, pakikilahok po sa mga gawain ng simbahan, ito po, kumbaga, unti-unti po tayong pinagiging banal. So, hindi po pwede kasing justified ka lang, in-accept lang si Jesus Christ. It's so hard to say justified ka kung hindi totoo sa puso mo eh. O hindi pwede mo sabihin, tinanggap po si Kristo sa isang gawain pagkatapos, hindi ka na sumamba, hindi ka na nag-join ng mga activities, wala kang fellowship, wala kang Bible na binabasa. So, it is impossible na ikaw yung magsasanctify. Kasi walang way, kaparaanan para ikaw yung maging banal. Amen po. So, meron din pong paalaala si Pablo sa 2 Corinthians 7:1 which says, therefore, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
So again, ano ang sabi? Linisin natin ang ating mga sarili sa lahat ng kadumihan, mga kasalanan, mga pita ng laman. So again, sanctification, nalimutan kong sabihin, okay, hindi lang to gawa ng Panginoon, meron kang responsibility dito. Meron kang gagawin. So Apostle Paul spoke of pressing on toward the goal for the prize of the heavenly call of God, Philippians 3:13-14. So lagi natin nakikita, nababasa sa sulat ni Pablo ang mga salitang pressing on, run, di ba? Running toward. Kumbaga sabi, meron talagang gagampanan ang bawat isang mananampalataya sa kanyang kaligtasan. Okay, para po itong basketball, ang goal po ng basketball, mga kabataang lalaki, di ba po, ay yung maabot mo ang ring at ma-shoot mo yung bola. Okay, that's the goal. Okay, sa pagkuha mo, pag pinasa sa iyo ang bola, hindi ka lang nakatayo at hawak mo ang bola, hindi ka makaka-points, di ba? Ano ang gagawin ng nasa kanya ang bola? Tatakbo siya, i-dribble niya, at hanggang makarating siya sa goal, sa ring at ma-shoot niya po. Yung pagtakbo niya, iyon ang tinatawag na, no, ikay naligtas, may mga struggle ka sa buhay pananampalataya mo, pero kailangan mo mapagtagumpayan at makarating ka sa hangganan na yung goal natin ay makapunta tayong lahat sa langit. So, ganun po ang buhay pananampalataya. No, ikay ginastified ng Panginoon, hindi ka na natiling dyan lang sa pag-accept mo kay Jesus. Meron kang ginawa sa iyong buhay Kristiyano. Habang ikay nabubuhay, araw-araw may problema, may trial, para subukin, para anhin tayo ni Satan, laruin tayo ni Satan upang tayo ay bumalik sa pagkakasala. Yung ang power of sin na andyan sa sanctification, andyan pa ang kasalanan, iyon ang paglalabanan natin, yung kapangyarihan ng kasalanan. Paano mo ito maiiwasan at mapagtatanggap So, praise God, iyan po ang sanctification. So, hindi yung inaccept mo lang, then after that, tapos ka na, wala ka nang ginawa. Okay, dapat po meron. So, ang bagong tipan po ay does not suggest any shortcuts to sanctification. Wala pong shortcut sa sanctification. So, ito po ay nag-encourage po sa bawat isa po sa atin na gawin po natin yung basic things. Ano po yon? Read the Bible. Do your devotion every day. Mag-meditate ka. Sumamba ka. Mag-join ka sa mga life group at iba pang gawain ng church. That's the way po para tayo po'y mas-sanctify. Amen po. So, number 3 po na isang element po ng sanctification is the ultimate sanctification. Ultimate sanctification is the final state which will be attained only when we are fully, completely set apart to God in heaven. So, when you say ultimate is happening at the end of a process. So, ito yung mangyayari sa kahuli-hulihan ng ating takbuhin sa mundong ito. Sabi nga dito, it is a lifelong process of being made holy. Kay habang buhay na proseso na ikay ginagawang banal, kay kung saan ang trabaho ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya ay tayo ay maging katulad ni Kristo. Okay, maging katulad ni Kristo. So it involves ongoing transformation and growth in holiness. So alam po natin, ongoing, dire-diretso. Okay, na pagbabago po ng ating pagkatao at patuloy na paglago sa kabanalan. Unto holiness, that is our main goal. Ang maging banal hanggang sa kahuling-hulihan po. Amen? Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Praise God. So, okay. In 1 Thessalonians 5:23, sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Okay. So, ang instantaneous sanctification has to do with our standing. Ano stand mo? The moment you accept Jesus Christ, right away, instantaneous sanctification. Ano stand mo? You are now a child of God. You are saved. Okay. And yung progressive sanctification naman has to do with our spiritual growth. So, progressive, araw-araw dapat nagbabago. Spiritual growth po yan. And ultimate sanctification has to do with our eternal state. Okay. So, usually po, pag sinabi po nating sanctification, ito po ay nagre-refer sa progressive work that continues throughout our earthly life. So, paulit-ulit ako po, no? Kapag sanctification,
proseso po, progressive po ito. Amen. So, sanctification is partly God's work. Sabi ko kanina, hindi lang ito gawa ni Lord. Meron po tayong responsibility, may part po tayo sa sanctification. Okay, ano yung gawa ng Panginoon sa sanctification? Letter A, we are sanctified by God the Father. Ayun po yung verse. We are sanctified by God the Son. And letter C, we are sanctified by God the Holy Spirit. Yun ang part ng Diyos sa sanctification natin. Okay, ano naman ang part natin? Sanctification is partly the believer's work. Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, and you will live. So, ibig sabihin ni Pablo, sabi ni Pablo dito na, okay, sa pamagitan po ng Espiritu ng Panginoon, kaya nating wasakin o patayin ang mga gawa ng mga kasalanan o mga pita ng laman, pita ng mata. Pwede po natin yung wasakin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Pero sinabi rin niya na kailangan natin itong gawin. Huwag natin lang hayaan si Holy Spirit. Ikaw din po, meron kang part na gagawin po para sa iyong pagbabago at kabanalan. So there are numerous commands throughout the New Testament indicating that we have responsibility. Ano yung responsibility natin for sanctification? Letter A, be holy. 1 Peter 1:15-16, magpakabanal ka. Trabaho mo yan. Okay, part natin yan. Matthew 5:48, be perfect. We are commanded to be perfect. And Romans 6:19b, as servants of righteousness unto holiness. So yun po yung commanded na dapat po natin gawin sa sanctification. And ano pa? Sabi, we must run the Christian race with all our might. So tatakbuhin po natin ang ating buhay Kristiyano ng ating buong lakas. Gagamitin mo yung power mo na binigay ng Panginoon upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng kasalanan. Ang daming temptation, di ba po? Lalo na sa mga kabataan, ang daming temptation. Pero sa lahat tayo, nakakaranas tayo ng temptation. Sabi, race with all your might. We must flex our muscles, gamitin mo mga muscles nyo, and exercise our willpower upang mapagtagumpayan ang lahat ng temptation nito. Sabi dito, it is not a matter of letting go and letting God, or trusting instead of trying. It is instead a matter of trusting and trying. Sanctification involves human resolve along with the Holy Spirit. So, ang sanctification po ay, ito po ay kumbaga sabi, hindi lang to i-letting go at hayaan mo na ang Diyos magtrabaho. Lahat po tayo ay may part na gagampanan sa sanctification. Sabi nga, magtiwala at ating subukan. So, kailangan po ng willpower ng bawat isa upang tayo po maging matatag na isang Kristiyano. One of the primary means of sanctification is through the study and the intentional practice of God's Word. Lagi lang po tayong babalik sa basic. Ang isang tao, kahit po ako nagpipreach dito, kung hindi ako nagbabasa everyday ng Bible, hindi rin po ako sasabihin ko sa inyo na kayo mas malalim, hindi ko sasabihin mas malalim ako kaysa sa inyo. Baka mas malalim pa kayo kaysa sa akin. Kasi kung wala po akong Word of God everyday, hindi ako nagme-meditate, hindi ako nagre-reflect. Amen po? So, God's purpose po in saving people is not primarily to get us to believe in Christ so that we can escape hell and go to heaven. His purpose is to reproduce the life of Jesus in every person. So, ang purpose po ng pagkakaligtas ng Diyos sa atin ay hindi lang po sumampalataya tayo kay Kristo at hindi na tayo pupunta sa impyerno. Kundi ang purpose po ng kaligtasang ito ay marami pang buhay ang mabago po. Marami pang tao po ang makakilala sa ating Panginoon. So, hindi lang to para naligtas ka sa sarili mo. You need to share the gospel po. Amen po. Praise God. So, ang desire po, God's desire is that we shall be more and more
conformed to the image of His Son. Romans 8:29. Maging katulad tayo ni Kristo. And that requires running and striving and abstaining and guarding. Ito po. Kaya sa sanctification, ang dami po nating part na gagawin. Sabi nyo nga, running, striving, abstaining, and guarding. So, ano po ang gagawin daw? Pagtakbo. Pagtatakbuhan mo ba si Kristo? Hindi, tatakbuhan mo ang kasalanan. Kumbaga, tatakbo ka with all your might until marating mo ang finish line. Magsusumikap ka at iiwas ka sa mga iba't ibang uri ng kasalanan at magbabantay ka lagi. Amen po. Yun po ang sanctification na dapat mong gawin as you run this race toward the goal of the prize in heaven. So, sanctification is essential to salvation. So sabi ng Biblia, follow holiness without which no man shall see the Lord. Hebrews 12:14, no? Hindi po, sumunod kayo, magpakabanal. Kung wala kayo nito, hindi nyo makikita ang Panginoon. Linaw po niyan. The believers must seek to walk worthy of heavenly calling, Ephesians 4:1. Basahin ko na lang po kasi yun po yung sinasabi ng text. Okay, we are seek to adorn the doctrine of God by good works, Titus 2:10. We must aim to abound more and more good deeds which please God, 1 Thessalonians 4:1. Ano daw? Mas lalo daw tayo yumaman sa mga paggawa ng mga mabuti. Okay. And third and the last one po is glorification, the final harvest, the future tense. So God not only justifies, delivers us from the guilt of sin, and He's not only sanctifies, delivers more and more from the power of sin, and He also glorifies. It means delivers ultimately from the presence of sin. Aalisin na po tayo sa kung saan wala na pong kasalanan. Saan po ba wala na ng kasalanan? Sa langit po yun, yung presence of sin, nasa sa langit po. Kaya po yung sanctification, power of sin, nasa lupa pa tayo. Makapangyarihan pa dito ang mga kasalanan. Okay, glorification is the future perfection which will take place when the believer inherits his home in heaven and lives eternally in a new body. So ito po ay future na mangyayari po sa bawat isa po, na mangyayari sa mga mananampalataya kapag tayo po ay nasa langit na. Amen. So Romans 8:16a, sabi po, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Okay, God's children po tayo. Now, if we are children, we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. Tagapagmana po tayo. Okay, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So, yung verse 18, ang sabi, anumang sitwasyon mong hindi maganda, yung sufferings mo, paghihirap mo, ay hindi po yung matutumbasan na nag-iintay sa ating sa langit. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Hebrews 1:14 says that we are heirs of salvation. So, para po maintindihan po natin yung salitang glorification, we must think about the word glory. So, yung word na glory has in it the idea of harvest. So, yung glorification po, harvest time na po natin yan. I-harvest na po natin yung ating mga pinaghirapan sa mundong itong pakikipagbaka sa kasalanan. Yung price natin nasa langit. Amen. So, sabi nga, maraming kabiguan po ang magsasaka. Di ba yung harvest, usually, nire-refer natin doon sa pag-aani ng magsasaka. Ang buhay ng magsasaka po ay maraming kabiguan. Nagtatanim siya ng pananim niya, pero ano po, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, kung minsan ang hirap ng tubig dahil tag-init o El Nino, okay, mahirap magtrabaho, maraming insekto o peste na sumisira sa pananim, at gayon pa man, sa panahon po ng pag-aani or harvest, okay, ito po yung masasabing panahon ng kasiyahan at katuwaan. Ang panahon ng pag-aani po ay panahon ng kaluwalhatian para sa magsasaka. Same with us, our harvest time, the glorification, i-harvest po natin ang lahat ng bunga ng ating pinagpagalan dito sa mundo. Amen. Praise God. Sarap palakpakan po natin si Lord. So, okay, Jesus spoke about a harvest at the end of the age.
Sa kahuli-hulihan na po yan. So, glorification is the act of God by which He is going to transform the believer's body and reinvest it with the soul and transport the individual inside the gates of the city of God. So, ito po yung sinasabi ko kanina na sa glorification, ito'y trabaho ng ating Panginoon, hindi ikaw. Sa sanctification ka lang meron kang responsibility doon. May part ka. So sa glorification, sabi po dito, lahat po tayo na tumanggap kay Kristo, totoong tumanggap at nag-survive sa sanctification, nilakaran, nilabanan lahat ng pagsubok hanggang marating natin yung harvest time. Sabi, lahat ng tayong mga believers ni Christ ay papalitan tayo ng katawan na hindi po nasisira na. Okay. Diba, meron po akong preaching na sinabi ko yung 3 phases ng isang tao, embodied. Okay, katawan mo, embodied ka pa, buhay ka. Disembodied, yung namatay ka na, wala na yung katawan mo. Okay, and then number 3, re-embodied. Ibabalik ni Lord yung muli mong katawan na incorruptible. Okay, yan yung pong harvest time na magsasama tayo ng Panginoon doon sa pinangakong langit sa atin. Okay, so glorified believer will be delivered from the presence of sins forever. 1 John 3:2. Wala na pong kasalanan doon. Sabi dito, at that time there will be joy and peace and gladness and singing sa langit. Sa langit po. And sufferings and trials are sometimes hard and painful in this life. But the sum total of them all will be nothing when compared with the joy, with the glory which is still be revealed in Romans 8:18. So sa panahong iyon, magkakaroon po ng dakilang kagalakan, kapayapaan. Lahat po ng maganda nasa langit po. Sabi nga, lahat ng paghihirap mo dito sa buhay ay hindi maiko-compare sa kagalakang nagaantay, sa kaluwalhatiang nagaantay sa atin sa langit. Amen. So, salvation po is God's great gift to human being. Okay, salvation by way of summary ay the work of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sino po may gawa ng salvation? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Sabi dito, number 1, whereby the sinner who becomes a committed believer in Jesus Christ is redeemed from the curse of the law. That is justification, past tense of salvation, pinatawad na. Okay, number 2, and is increasingly set free from the dominion of sin, sanctification, present tense of salvation. Kung unti-unti kang napapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. And number 3, and will finally be perfected in the image of Jesus Christ, glorification, future tense of salvation. At sa wakas ay magiging ganap na ayon tayo sa wangis o larawan ni Jesucristo sa kaluwalhatian. That is the last phase. And to have a recapitulate our topic for this evening, the tenses of salvation. Okay, tingnan po natin ang church dyan. Ang justification is, basta po ba, past tense, is a gift, regalo ng Diyos, wala kang ginawa, gawa ng work yan ni Jesus, ng Panginoon. It refers to backward look, okay, pinatawad ang iyong past sin. Ano pa sa justification? It is a one-time event that is solely the work of God, offering eternal assurance. Ano po, isang beses lang, gawa ng Diyos. At sa offer niya na kaligtasan po, o eternal assurance. And then, paano mo sasabihin ng justification? I have been saved from the penalty of sin. Parang ako po, I had been saved 16 years ago from the penalty of my sin. Okay. And then sanctification, the present tense, is a process. Proseso, yung justification gift. Okay, refers to an inward look, yung pang-araw-araw mo, paano ka nagbabago, nagiging banal. The process involves the believer's daily walk with the Lord, pang-araw-araw mong paglakad sa Diyos, where they are being conformed more and more into the image of Christ. Yan ang sanctification, araw-araw kang binabago, pinagiging banal. Okay, sabi ko dito, partly God's work and partly believer's work. Okay. Paano mo sasabihin yan? I am being saved from the power of sin. So ngayon sasabihin ko, I am being saved from the power of sin. Tayong lahat po.
Okay. And then sa glorification is future, is a heavenly experience. Glorification includes the aspect of reigning with Christ, maghahari na kasama ni Kristo. Okay, glorification occurs when Christ returns and the believer receives a resurrected, imperishable body free from the effect of sin. Then, sasabihin mo, I shall be saved from the presence of sin. Shall. Okay. Kaya kailangan yung sanctification, yon ang matinding nilalakaran po natin. Amen. Okay. So, marami na po tayong pwedeng skip dito. So, kung ikaw ay hindi mo po tinatanggap si Kristo sa ating online, and dito, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, yung ino-offer niyang kaligtasan, sa pamagitan po ng pananampalataya kay Jesus, alalahanin mo ang tatlong bagay nito. Aminin mo na ikay makasalanan. Admit that you are a sinner. Lahat po tayo makasalanan, Romans 3:23. Kasi salvation is only for the sinners. At lahat po tayo ay nasa kategorya ng makasalanan po. Kung hindi mo pa natatanggap si Kristo. At i-acknowledge mo na ang Diyos po ay nag-provide ng pamamaraan upang ikaw po ay maligtas. John 3:16. At in-accomplish po ng ating Panginoong Jesus nang siya'y mamatay sa cross. And number 3, kailangan mo pong tanggapin si Jesucristo as your Lord and Savior. And you will be counted as hindi na nagkasala, and you will receive yung sinasabi na standing mo as a child of God. Meron ka ng binigyan ka na ng karapatan para tawaging anak ng Panginoon. So, yun po yung mga dapat nating gawin. I-admit mo na makasalanan ka, maniwala ka sa ginawa ni Kristo sa cross, at sumampalataya ka kay Jesus sa gabing ito. And you will receive, sabi nga, yung sinatawag na kaligtasan, and you will be justified kung tatanggapin mo po ang ating Panginoon. Pawawalan sala ka na sa lahat ng iyong ginawang kasalanan, patatawarin ka niya. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Our gracious Father in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, sa gabing ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita, sa iyong mga aral na dapat naming matutunan, na hindi lang po kami manatiling tinanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas, kundi sa pagtanggap po namin sa iyo, Panginoon, ay magkakaroon po kami ng life transformation, na everyday, lalakaran po namin ang pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Mabubuhay kami na may kabanalan. Alam namin, Lord, maraming pagsubok, may struggle na sapagkat ang power of sin ay naandito pa. Lord, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, malalampasan namin to. At patuloy kami, Panginoon, aasa, Panginoon, sa iyong mga salita sa Biblia, na everyday, Panginoon, bubuklatin namin to, babasahin namin to, upang turuan kami kung ano ang dapat naming ipamuhay, Panginoon. Lord, salamat po sa mga provision na binibigay mo po sa amin, upang kami po ay mabuhay ng may kabanalan. Kung kami man po ay nasa panahon ng pagkakasala, may mga bagay na hindi namin maiwaksi, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ, tulungan mo po, Panginoon, ang taong ito. Tulungan mo po siya, Panginoon, na lumakad, Panginoon, sa proseso po ng iyong kaligtasan, to sanctify him or her, Lord. Tulungan mo po siya na malampasan ang lahat ng mga pagsubok nito. At sa wakas, maranasan namin, just in case, Lord, na tayo magkita ng mukhaan. Masasabi ko, Panginoon, at masasabi mo sa akin na naging tapat ako sa iyo at nararapat akong pumasok sa pintuan ng langit. Salamat pong muli. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise you, Jesus. Thank you po.